Happy Sunday, Life Giver Church! Let us all stand! Ayan, napakaganda naman pong makita na magkakasama tayo. Sino po ba yung kasama niyo po ba yung mga pamilya niyo, mga nanay, tatay, ate, kuya, tata? Ayan. Ayan, ang saya, ang saya. Amen. Can you please turn to the person beside you? Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, you belong to God's family. Sige, sabihin po natin, you belong to God's family. This church is your family. Amen! And as we face new month po, no, I want to read to you in Hebrew 4:16. Ang sabi po dito, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Alam niyo po, alam ko marami sa atin, no, na sa panahong may kailangan tayo o nangangailangan tayo, minsan feeling natin wala ng pag-asa. Minsan feeling mo, Lord, paano ko to magagawa bukas? Paano ko to magagawa ngayon? But then, help came in the middle of nowhere. Biglang may nag-chat sa'yo, anak, nagpa-Gcash ako. Wow. O anak, may ulam dyan. May pinadala akong ulam sa'yo. O anak, hindi ka pa na-interview pero pasado ka na. Diba? Grabe po, no? And ganun po ka-faithful si Lord, ano? Naggumagawa siya sa mga paraang, alam mo yung akala natin imposible. Yung mga paraang akala natin wala na. Pero biglang darating yung tulong ng Panginoon. Diba? Parang, if you remember, last Sunday, nag-share po si Bishop Manny. Diba? Yung help na dumating, dun dun sa, sino nga ulit yun? Mordecai? Sa letter M. Ayun. Kung natatandaan niyo po yun, diba? Grabe po, no? Yung akala niya hanggang dun na lang siya sa Lodebar. Pero wait, may pinadala si Lord na tulong. Nakita siya ni Lord. And I want you to remember that now, na nakikita ka rin ni Lord ngayon. Amen? Kaya, pwede ba, lumapit tayo sa Panginoon, magpuri tayo sa Panginoon with confidence, di ba? Let's lift our voices and step into His presence together as one family. Dahil yung ginagawa mo ngayon, hindi lang yan para sa'yo. Kapatid, may epekto yan sa pamilya mo. Amen! Come on, let's praise God! Hallelujah! Mercies are new every day. I get down to pray and then help is on its way. I walk by faith and not by sight. If things go wrong, it'll be alright. There's someone greater is watching over me. My God cares. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get down to pray and then help is on its way. Now in faith I believe I got everything I need. I walk by faith and not by what I see. I got friends in high places. I've got someone I can call. I got someone watching over me. I walk by faith. I walk by faith and not by sight. If things go wrong, it'll be alright. There's someone greater is watching over me. Cause my God cares. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get down to pray and then help is on its way. Now in faith, now in faith I believe I've got everything I need. I walk by faith and not by what I see. I've got friends in high places. I've got friends in high places. I've got someone I can call. And I've got someone watching over me. Like Giver Church, we walk by faith. I walk by faith, not by sight. If things go wrong, it'll be alright. There's someone greater is
watching over me. My God cares. His mercies are new every day. I get down to pray and then help is on its way. My God cares. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get down to pray and then help is on its way. My God cares. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get down to pray and then help. As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, He gave me a family, and I'll never walk alone. In my life, I'm so blessed, and in heaven there's a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. Come on and sing. As for me. As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, He gave me a family. And I'll never walk alone. In my life, I'm so blessed, and in heaven there's a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord. Yes, I've got Jesus. I've got Jesus, Jesus. He calls me for His soul, and He lifts me, lifts me above the world. I know God is in the house. God is in the house. There is no doubt. God is in the house, and give me my. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. As for me, God came and found me. as for me, He took me home. As for me, He gave me a family, and I'll never walk alone. In my life, I'm so blessed, and in heaven there's a great reward. As for me and my house, we're gonna serve the Lord because we've got Jesus. I've got Jesus, Jesus. He calls me for His soul, and He lifts me, lifts me, lifts me. above the world. I know God is in the house. God is in the house. There is no doubt. God is in the house. Can give me my. As for you, as for me, we're gonna serve. I've got Jesus. I've got Jesus, Jesus, He calls me for His soul, and He lifts me, lifts me, lifts me above the world. I know God's in the house. God is in the house. so down. God is in the house. Can give me my. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. God is in the house. God is in the house. so down. God is in the house. As for you, as for me, we're gonna serve. One more time. God is in the house. God is in the house. so down. God is in the house. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. Hallelujah. As for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, we praise you. We thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, as one family, Lord God, we will continue to serve you. And in Lamentations 3:22-23, it says, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning." Church, as we continue to close our eyes and lift up our hands, let's meditate on God's love, on His faithfulness that never ends. Kung feeling mo hindi mo kaya mag-serve sa Panginoon, I wanna tell you this: God's mercy will enable you to do kung ano yung akala mong hindi mo kayang gawin para sa Kanya. Hallelujah. And as we think about His love, let's continue to trust Him for our today.
and for our tomorrows. Amen? Hallelujah, Lord. Come on, let's just think about His love. His love that keeps us going. His love that brought us this far. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Come on, sing with us. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercies? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desire. Great is the measure of our Father's love. Yes, Lord, we think about your love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercies? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desires. Great is the measure of our Father's love. Come on, church. Continue to worship the Lord and just think how the Lord's grace, how His mercies brought you here. Oh, we think about your love. You are faithful. Yes, Lord. It's your grace that brought us this far. It's your grace that carried us through, Lord. Oh, come on, church. Continue to lift your hands to the Lord as you remember His love for you. As you remember what He has done, not just to you, but also to your family. Yes, Lord Jesus. Lord, we will not forget how your love brought us here, Lord God. Nung panahon, Lord God, na akala namin
wala na kaming pag-asa. Yung akala namin wala nang nakakakita sa amin, Panginoon. Nung panahon na akala namin walang nakakarinig sa amin, Lord, You sees us. Nakita mo kami, narinig mo kami, minahal mo kami at patuloy mo kaming minamahal. Lord, ano pa ba? Ano pa bang hihingin namin kung lahat ibinigay mo na? Hallelujah, Lord. How can we forget? How could I forget His love? How could I forget His mercies? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desire. Come on, let's lift up our hands and sing. How could I forget? How could I forget His love? How could I forget? How could I forget? His mercies? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desire. How could I forget? How could I forget? Yes, Lord, His love. And how could I Forget His mercies. He He satisfies. satisfies. He satisfies. He satisfies my desire. How could I forget? How could I forget His love? How could I forget His mercies? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desires. Great is the measure of our Father's love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Yes, Lord, they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord.
your mercies are new every morning, Lord. Each day, Lord, we receive new grace, new hope, new love from you, O God. And right now, Lord, we just want to thank you with all our hearts, Lord God, for your faithfulness never fails, Lord. Salamat po, Panginoon. We bring back all the glory and praises in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Hallelujah. Good morning po sa inyong lahat. Nakita niyo naman ang attire ko, no? Kasi Gen Z daw, hindi ko naman masabayan yung ganong itsura. Sinabayan ko na lang sa design. Ayos po ba? Para medyo makulay. Pasensya na kayo sa boses ko, no? Medyo, ano lang po, napakanta kagabi. Kaya, medyo nahihirapan lang ng konti. Amen? So, good morning. My name is Coach Dex, no? Ako po ang na-assign ngayon this morning na for the first Sunday of May. Kumbaga, ang unang alay. Amen po ba? Sige, tatayo po muna tayo. Mananalangin po muna tayo. Sige, let's bow down our head. Father, thank you for this wonderful morning. Alam po namin, hindi po coincidence ba't kami andito, Lord God. You allow it to happen, Lord God. Lord, at yung salita, Lord God, na aming aaralin, anoint us, Lord God. Give us wisdom upang ito'y aming maintindihan at maipamuhay. Father, maraming pong salamat sa lahat. Be glorified in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, bago tayo umupo, greet one another. Sabihin mo sa katabi mo, Happy Fiesta, good morning. Diba? Happy Fiesta, diba? Yan naman. Kailangan ngayon. Amen. Yan, sige po, makakaupo na po tayo. Bago po tayo mag-start, may papaplay akong video clip. Pasensya na po, no? Medyo nagkaroon lang ng technical problem, pero kaya pa naman, ano? As we watch the video, tingnan po natin yung mga words, yung kilos ng mga character po, no? So, sige, media, pakiplay nga po. Bago tayo mag-start, ba't ko pinashow yung movie na yan? Kasi ang theme po natin for this month of May is family love, no? So, we will be focusing on the family. Pero bago tayo mag-start uli, pampagising, sino po nakakaalam ng title ng pelikula? Bibigyan ko ng 500. Ayan. Ay, pumunta kayo rito sa harapan para malaman. O, sige. Para gising ang lahat. O, halika sister. O, sino? Ayun daw, yun daw. 4 sisters in a wedding. Ayan, very good. O, ito ang prize mo. Alright. Oh? Diba? Di buhay na tayong lahat, diba? No? Anong na-observe niyo sa pelikula? Parang walang gusto magpatalo, diba? No, yung sobra, yung adrenaline napakataas, walang gustong makinig sa reason ng bawat isa. Kitang-kita sa facial expression, no? How they express their words. Para bang naipon yung galit sa isa't isa at sumabog doon sa insidente yun. Tama po ba? At the same time, si mother naman, yung nanay, parang antaray, di ba? O, ganito, di ba? Ang tanong, maganda pa tignan ang isang pamilya na hindi nakikinig sa isa't isa? Hindi nag-uusap ng mahinahon? At puro galit ang conversation? Ayan, yan po ang pag-uusapan natin this morning. Kung paano natin maitatama ang gantong sitwasyon sa isang pamilya na di natin maiwasan at aminin man natin ay talagang nangyayari po sa atin. Amen po ba? Ayan, kala ko walang aamin eh. Lahat banal ang pamilya. Ang title po ng pag-uusapan natin ngayon is Stop, Look, and Listen. Ayan. Medyo niis lang ko ng konti para medyo... Why this title? Ano bang meaning po ng stop, look, and listen? Sabi nga, stop, look, and listen is a safety phrase used to teach awareness, specifically in crossing roads. Meaning, to pause visually, check surroundings, and hear for traffic before proceeding. So, di ba nakikita natin to sa traffic sign, lalo na sa release ng trend, di ba?
Stop, look, and listen. Kasi, bakit? Bakit listening? Bakit ine-emphasize yung listening? Anong kinalaman nito sa pamilya? Because listening is the first step to a proper communication. Tama po ba? Pag di sinimulan dito, tiyak, gulong kasunod. At huli, sira na ang lahat, sira na ang pamilya. Para lang pong pagtawid yan, no? Pag di natin sinunod ang stop, look, and listen rule, ano mangyayari? Disgrasya ang ending. Merong disaster na mangyayari. Kaya this morning, our key scriptures to study is found in James chapter 1, verse 19 to 20. Let me read the verse. James chapter 1, verse 19 says, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires." Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. No, to give you a background, ito po ay sinulat ni James, the thunder, no, the half brother of Jesus Christ, no. It is considered nga daw na one of the first scriptures of the New Testament na gawa after death of Christ, 40 or 50 AD after death of Christ, no. Ito ay sinulat ni James sa mga believers who were facing trials, poverty, and persecution. No, nagdumadaan sa hirap yung mga believers. At sinulat niyo to, bakit? Kasi nakikita niyo yung intense pressure that they're experiencing led to conflict. Nagkakagulo sila, nagkakaaway-away sila. Internal tension and rush and reckless words of anger within their communities. James, acting as a pastor, wrote to encourage believers to be more doers of the word, not just hearers only. Ika nga, this was a call to come by James, to have wise behavior in the face of intense persecution. Kasi nawawala na talagang wisdom eh. Pag medyo pressure ka na sa buhay, di ba? Yung wala ka nang makain, wala nang makain pamilya mo, wala kang trabaho, may sakit ka, di ba? Lahat na ng kamalasan nasa ina. Di ba minsan iba na yung ang dali mong sumabog. Sabi nga, urging believers to act in accordance with their faith rather reacting in anger. Which pwede nating apply sa ating pamilya mismo, di ba? At bilang family of believers. Nga kung pwede i-apply sa fellow believers, why not sa pamilya mismo? Lalo na sa ating sariling pamilya. Amen po ba? Why? Dahil ang verse na ito ay nagbibigay ng practical guide kung paano magiging healthy ang relationship lalo na sa loob ng pamilya. Yan. Sabi nga po, words create atmosphere. Nagkikreate daw ng atmosphere ang salita, nagkikreate ng sitwasyon. Tama po ba? Ang salita depende sa tono kung paano mo sinabi o ibibigkas ay siya nagbibigay ng tema ng usapan sa isang pamilya. Siya daw ang magdidikta ng outcome ng usapan, maaaring mauwi sa saya or away. Parang kanina away, ano? No, to example, yung anak ko, naalala ko tuloy, naiwanan ko yung cellphone ko sa taas. Anak, ang lambing pa nung una ko, sabi, anak, pakiabot naman yung cellphone ko, naiwan ko. Yes, pero walang bumababa, ang tagal na. Pangalawa, anak, baka hindi mo nadidinig, yung cellphone ko, wala pa rin. Anak, ano ba? O ano na, di ba? Karipas na ng baba. Di ba yung tono, alam mo na, dire-diretso na yon. Sermo na yon. Nagkagulo na ngayong pamilya. Di ba yung tono kanina, malambing ba eh. Kung sumunod siya, anak, salamat. Ang bait-bait mo naman. Pero hindi siya sumunod eh. Ano nangyari? Nagalit ka na, sira, gulo na. Ganun po ang gagagawa ng salita. It creates the atmosphere. That's why James is teaching us 3 important disciplines for the family to become strong and loving. At yan po ang pag-aaralan natin this morning. Mabilis lang po siya, huwag kayong magalala. 3 points lang po. No? Napakabilis. By the way, kailangan natin maintindihan na gusto ni James the Just, ilatag ang divine practical living na ito. Practical pero heavenly ang approach. No, napakasimple lang kasi, no. Inilatag niya ito na para bang napakadali gawin, which I think marami sa atin, isa na po ako hindi pumapasa. 'Di ba? Yung quick to listen, no, slow to speak, yung lalo na yung anger.
Parang ako hindi ako pumapasa dyan. At higit sa lahat, tandaan natin, in order po ito. Dapat di pwede baliktarin ang divine order nito dahil di po ma-achieve ang righteousness na product nito. At yun ang gustong ituro sa atin ni James. Amen po ba? First point, be quick to listen. Ayun. Sabi, verse 19, everyone should be quick to listen. Lahat daw po ay dapat mabilis sa pakikinig, hindi mabagal. Quick in Hebrew is maher. Parang mabuhok mabuhok. Maher. Di ba? Parang ako hindi mabuhok. As an adverb, in a biblical context, maher emphasizes speed, immediate action, or suddenness. So lumalabas, immediate ang action dapat sa pakikinig. No, hindi mabagal, mabilis. Bakit kaya? Dahil hindi tayo makakasagot ng tama kung hindi muna tayo makikinig. Tama po ba? Bakit kaya? Dahil hindi nga tayo makakasagot ng tama kung nagsisimula, ito rin ang pinagsisimulan parati ng magandang usapan sa pakikinig. No? Pag hindi natin inuna ang pakikinig, magkaagulong usapan. Sabi nga, maraming pamilya ngayon, kaya sila may conflict o di pagkakaunawaan, hindi dahil sa pagkakaiba ng opinyon, kundi dahil sa pakiramdam ng bawat isa ay hindi sila pinakikinggan. Nararamdaman niyo po ba yan? Totoo po ba yan? No, minsan ang parents, bumaba lang ang grade ng anak, pinagagalitan na kagad. Yung anak nagdadahilan, hindi pinakikinggan. So nangyayari, yung bata nagkaka-low self-esteem o bandang huli nagre-rebelde. My parents are not listening to me. Ika nga sa anak kong Inglesera. They are not listening to me. So ano nangyayari? Yung bata nagre-rebelde na lang. Or vice versa. Yung magulang naman. No? Ang anak vice versa, yung anak naman ng mali. Nagsasalita ang tatay, pinagagalitan, sinesermonan ng maayos, ayaw makinig. No? Naalala ko tuloy nung araw, may pinsan ako, nakikita ako sa Port Bonifacio noon. Militar ang tatay nito. Kaming mga puro lalaki. Siyempre, alam mo nung araw, may mga kalokohan, puro lalaki. One time, nang babae siya. Gabi na dumating, umuwi yung tatay na sundalo. Naku, sabi ko, yari ka. Nung araw, wala naman cellphone. Wala naman. Na-tsempohan pa niya, minalas talaga siya. Pagdating niya ng bahay, pagbukas niya ng bito, ang nakasalubong niya tatay niya, nagdahilan kaagad siya. Panay dahilan siya. Alam mo gano'n ng tatay, binigyan ng isa. Sabi ko, ayan kasi sumasagot ka pa eh. Nung kaming dalawa na, huli ka na eh. Diba? Kaya nangyayari ganyan eh. Ang bata sumasagot pa, tuloy ang magulang, lalong nagagalit. Tama po ba mga magulang? Kaya mga anak, huwag kayong palasagot ha? O kaya sa mag-asawa. Yan, mag-asawa naman ang ano natin. Umuwi si mister, galing sa inuman, siga pa. Inaano ni misis, pinagsasabihan, ba't ngayon ka lang? Siya pang galit. Wala kang pakialam. Lumabas ako, di ba? May ganun eh. O minsan sinasaktan pa yung asawa. Dapat hindi ganun. Ika nga dapat, wag mong kukontrahin agad. Ika nga, yung ganyang usapan sa mag-asawa, hindi po tayo makakaligtas dyan. Kasi umiinit ang mga ulo natin eh. Kasi madalas gusto natin tayo lang nagsasalita. No? Lalo na tayong huling salita, ayaw patalo sa diskusyunan. Tama po ba? No? Ayaw magpapatalo sa diskusyunan kahit mali ka na. Ipipilit mo pa. Tama po ba? Bakit kaya? Kasi hindi tayo marunong makinig. Nagpapaliwanag tayo pero ayaw naman nating intindihin ang isa't isa. No? Nasa isang bahay tayo pero parang walang naririnig na kausap. Kaya ang ending, dumarami ang misunderstanding at tension na madalas nagiging dahilan ng pagkasira ng relasyon. Take note po, hindi dahil walang pagmamahalan kundi nawala ng alin ang healthy conversation sa pamilya. At yun ang importante. No? Yung healthy conversation, yun ang magbibigay ng magandang relasyon.
Kung hindi ka makikinig, talagang walang healthy conversation. Kaya sinasabi ni James, be quick to listen. No? Ang ibig sabihin pala ng quick to listen ay makinig para umintindi, hindi para manalo sa argumento. Di ba? Kadalasan yun ang gusto natin, kaya tayong panalo sa usapan eh. Kahit mali ka na, ipipilit mo pa rin eh. No? Pag nagsasalita ang isang tao, huwag natin i-interrupt. Give importance sa damdamin at iniisip ng kausap mo. Bakit? Dahil ang pagpapakita, ang pakikinig ay nagpapakita ng respeto, value, and love. Importante yun. Kaya always pay full attention to the one speaking and let them finish to be able to understand his point. Tama po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi nga, kapag mahina ang Wi-Fi signal, nawawala ang connection ng devices. Ganon din sa pamilya. Kapag mahina ang pakikinig, nawawala ang emotional connection. Diba? Pag di ka na marunong makinig, ano nangyayari? Nawawala na yung emotion. Yung pagmamahal mo dun sa tao. Kasi sarado na yung isip mo eh. Galit ka na lang eh. Ayaw mo nang pakinggan yung dahilan. Kaya make sure to have a listening ear to have a strong family ties. So anong susi? Strong listening ear. Why? Because a strong and loving family always chooses life-giving communication. Amen po ba? Diba yung magandang usapan, hindi yung patayan na usapan. Diba? Halos magpatayan na, hindi magkapatid kanina, diba? Mahal naman nila isa't isa, kaya lang, ang papangit ng mga lumalabas sa salita, di ba? Walang gusto makinig, tama ako, tama rin siya. Walang hindi nagkakamali. So it is safe to say pala, ang pakikinig sa kausap na kapamilya ay isang uri ng pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. Tama po ba? No? Ito pala ay pagpapakita ng pagmamahal. Kaya importante, tandaan natin, quick to listen means you love your family. Isa siyang susi para magkaroon kayo ng magandang communication. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. To end this point, sabi ng writer ng Proverbs na si Haring Solomon, sabi niya, Proverbs 18 verse 13, to answer before listening is foolish and shameful. Wow, isang malaking kalokohan pala at kahihiyan ang sumagot nang hindi nakikinig sa kausap. So ano ang tawag doon? Sorry for my word, bastos. Diba kaya yan ang parati natin sinasabi sa anak natin, bastos ka. Diba kasi kahangalan pala yun. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ayan, second point na po tayo. Ang bilis, di ba? Second point, be slow to speak. Verse 19, sabi, slow to speak. Ano ba ang Hebrew word ng slow? As a verb, ang tawag sa ang bigkas sa kanya ay lehat. To slow down, meaning to slow down. As an adverb, lehat, slowly. No? Ang matalinong salita ay galing sa maingat na pag-iisip. Totoo po ba yan? Sabi nga, ang slow to speak ay hindi ibig sabihin na hindi ka na magsasalita. Kundi ibig sabihin to, hindi ka agad magre-react emotionally. Ayan. Emotion naman daw palang pag-uusapan dito. Lumalabas, kailangan talagang dahan-dahan na pag-iisipan ang sasabihin bago ito bibitawan. Tama po ba? Sabi nga, you don't react or answer out of emotion. No? Hindi sa bugso ng damdamin. Dahil pag pinairal emotion, tsak, ano mangyayari? Mali ang sagot natin. Di ba? Napansin nyo sa panahon ngayon, halos lahat puro instant na. Mula sa pagkain, pagkuha ng information, pati sa communication, instant na din, no? Instant message, instant reply, instant reaction ng gusto. Kaya ano nangyayari? Ang tao, umiikli na ang pasensya. No? Kaya ang tao madali mainip at magalit. Puro instant kasi. No? Sample, di ka lang nag-reply.
May nag-message sa'yo, hindi ka lang nag-reply. Asawa mo, anak. Nagulat ka, nagagalit na. Di ba? Ang dami na tatatak. Pagtingin mo, ang dami na, ang dami na sinabi, ang papangit pa. Eh yung pala, yung kine-message mo, na dead battery lang. Or busy. Or dead spot, di ba? O kaya natutulog, o kaya nagtatrabaho nga. Pero ikaw, galit na galit ka na. Di ba? Kasi hindi agad nagre-reply eh. Naranasan nyo na po ba yan? Parang galit na galit doon ah. Di ba? Ako nararanasan ko rin yan. Amen? No, naranasan mo rin ba nag-send ka ng message na pangit sa pamilya mo? Out of emotion. Tapos hindi mo na mabawi. Nagsisisi ka, ba't ko ba sinend yun? No? Eh nasabi mo na, nakasakit ka na ng damdamin. Kaya no, parang ano, galing sa loob eh, no? Yan ang out of emotion talaga. Kapatid, bago sumagot, especially in high emotion, mag-pause muna. At bigyan ng pagkakataon ng sarili na huminga at mag-isip. No? Isipin, makakatulong ba? O makakasakit lang yung sasabihin mo? Sabi nga, think first before you click. No, nadinig na natin yan eh, no? Think first before you click, sabi nga nila. Kapatid, ang pagiging slow to speak ay nangangahulugan ng pag-iisip muna bago sumagot. Pag-isipan mo muna maigi, hindi, Ariana, visit naman to, hindi mas, diba? Lalo na yung magkakataong punong-puno ka ng emosyon, don't do that, ika nga. Ibig sabihin nito, iiwas tayo sa paggamit ng masasakit na salita na maaaring makasira ng relasyon at magdulot ng unnecessary conflict. No, dapat mas pinipili daw natin ang mga salita na naka-build up. Nagpo-promote ng understanding at nagpapalakas ng connection sa pamilya. Kasi yun ang tama. This way, sabi nga, nagiging opportunity siya para magtulungan, magpatawad, at magpatibay ng pagmamahalan sa tahanan. Tama po ba yan? Kaya napansin nyo sa pelikula kanina, no? Umiyak yung girl eh. Kasi nasaktan siya. Ang pangit nung sinabi niya, pero nasabi niya eh. Diba? Mahal niya yung tao eh. Mahal niya yung kapatid niya eh. Kaya lang nasabi niya yun eh. Out of emotion. Hindi niya pinakinggan yung kapatid niya, eh siya pa naman na nakakatanda. Nangyayari sa atin yan, di ba? Sa mag-asawa, sa magkapatid. Kaya dapat, huwag tayong sasagot pag galit na galit tayo. Lalo tayong i-control ang emotion natin. Amen po ba? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Sabi, as a believer of Christ, always choose a calm response kaysa emotional reaction. No? Just like Christ did during His lifetime. Especially in His death and suffering. No, hindi, pumalag ba siya sa mga gusto magpapatay sa Kanya? Sumagot ba siya ng pangit kay Poncio Pilato at kay Herod? No, kay Herod at kay, sa mga Pharisees nung kine-question siya? Diba? Nung inaano na siya, hinuli na siya, diba? He never answered anything. Ang sagot lang niya, yes, opo, I am God. I am, di ba ganun lang? He was calm and gentle to answer. Ika nga, he was a man of few words in answering back to his adversaries. And that is what Christ is teaching us to react in that situation of us. Kaya dapat pag ganung sitwasyon, gayahin natin si Kristo. Kausap na niya yung pumapatay sa kanya, gustong patayin siya. Anong sagot niya? Kalmado lang siya. Diba si Pedro, tinaga yung tenga nung nanguhuli. Anong sabi ni Kristo? Tigil. Ginamot pa niya yung nanguhuli sa kanya. Yun ang tamang reaksyon dapat. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So ano ang lesson po natin? In times of deep stress in the family, no, pag matindi na yung stress sa pamilya, always choose a calm, gentle, and well-calculated answer. Why? In order to promote
peace and develop a beautiful family relationship in us. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. No? Kahit galit ka na, ang pangit na sitwasyon, sobra na, nakakapagod na. Diba? Pagod na pagod ka na sa asawa mo, sa anak mo. No, yung anak mong adik, yung anak mong basagulero, yung asawa mong babaero. Kontrolin mo. No, mahinahon at maingat ang pagsagot. Sabay kuha ng baril. Gano'n. Hindi, joke lang po. Joke lang po. No? Ang mahinahon at maingat ang pagsagot. Dahil ito magpapanatili ng kapayapaan at magpapalakas ng magandang relasyon sa pamilya. Amen po ba? Alright, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, isip-isip muna bago sumagot. No? Sabihin mo, ayan, honey, isip-isip muna, ha? Ate, kuya. To end this point, sabi sa Proverbs 29 verse 20, have you seen someone who speaks without thinking? Nakakita na daw ba kayo ng tao nagsasalita without thinking? Yun. There is more hope for foolish people than for that person. No? Grabe. Kung meron daw na taong ganyan, good news. Mas may pag-asa pa daw ang hangal kaysa sa kanya. Grabe, no? Mas may pag-asa pa ang hangal na tao kaysa sa taong hindi nakikinig sa kausap. Amen? Kaya kapatid, no, iwasan na po natin sumagot ng padalos-dalos. Pag-isipan maigi upang hindi tayo maging talunan. No? Sino nakapanood na rito ng debate? No? Yung debate, yung, ano ba tawag doon? Yung oral defense, di ba? Ng mga debate, di ba? Ganyan, may dalawang grupo yon. Isang pros and cons, parang gano'n, no? Ano napapansin mo, bago sumagot yung kalaban, pinakikinggan muna nila yung sinasabi, di ba? So, labanan yon. Pero pag napansin mo, yung kalaban na isa ay sumasagot na, hindi pa tapos magsalita yung isa, ayan, nakikita mo na, sign of weakness na yan. Bakit? Talunan na siya. Kasi alam niya, nauubusan na siya ng punto, kaya hinaharang na niya. Yan ang sinasabi dito. Kaya dapat hindi tayo agad sumasagot. No? Kasi sign of weakness yan. Nagiging talunan ka na. Gusto mo ba maging talunan? Taas nga kamay ng talunan dito. Ayan, wala. So, kapatid, maging pasensyoso po tayo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Third point na po. Ang bilis lang po, di ba? Third discipline na gustong ni James na i-master natin, be slow to anger. Sabi nga yan, slow to become angry. Wow! Self-explanatory na po ito. Pag di nyo pa naintindihan ito, ewan ko na lang. No? Kailangan pa bang explain ko? Di ba? Slow to become angry. Pero ang dali sabihin, pero napakahirap po gawin, di ba? Taas nga ang kamay. Amen, di ba? Minsan, lokohin ka lang. Init na ulo mo eh. May magbiro lang sa'yo hindi maganda. Di ba? Okay, nagdadrive ka, siningitan ka lang, iinit na ulo mo eh. Kaya ito ang pinakamahirap gawin. To control one's anger. Sabi nga, anger is the result of not being able to control what? Your listening and speaking. Wow, grabe. Napakarami pong trigger points niyan. Tulad ng mga hurts, jealousy, miscommunication. Kinino? Sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, sa ka-church mo, kaibigan mo, minsan kapwa-driver mo, kalaro mo sa sports, di ba? Kaya nga may physical nagkakasuntukan sa basketball eh. Bakit? Hindi slow to anger eh. Everyday yan may encounter mo. Kaya talagang napakahirap i-achieve. Ang daing nagtitrigger sa'yo para magalit. Mahirap gawin, di ba? Pero doable po. Paano? Kung hihingi tayo ng tulong sa Holy Spirit ng guidance and power. Amen po ba? At higit sa lahat, disiplina in practice. Kailangan practicein natin talaga. Kasi pag hindi natin practice, wala pong mangyayari. Sabi nga, Christ-likeness can be achieved pag meron tayong Holy Spirit
na tumutulong sa atin. Sabi nga po, ang kontroladong emosyon ay siya nagdadala ng kapayapaan sa tahanan. Bakit? Dahil walang galit na namamayani. Ang galit, ano ba ang galit? Ang galit is a natural emotion. Pero pag hindi na control, nakakasira ito ng relasyon. Tama ho ba? Nakakasira ito ng relasyon. Kahit sinong relasyon. Kahit nga relasyon mo sa Diyos, masisira eh. Pag may galit ka sa Kanya eh. Diba? What more sa tao? Andali eh. Andali magbigay ng anger kaysa magpigil eh. Tama po ba? Diba? Mas madaling magalit ka na lang kaysa, diba? Lalo na yung ayaw makinig sa'yo, na anak mo or na asawa mo or kaibigan mo. Kaya nga sabi, human anger is unproductive spiritually. Kasi, sabi sa verse 20, ang galit ng tao ay hindi nagdudulot ng righteousness na nais ng Diyos. Kaya dinuktungan niya nun eh. Hindi magpuproduce ng righteousness pag may galit ka. Kasi ang galit, hindi controlled ang pangako niya. Hindi natin tatamaan yung righteousness of God na desire niya. Bakit? Kasi nakaagawa tayo ng mga kasalanan dulot ng galit natin na ayaw ng Diyos. No? Kaya nga ang tao nakakagawa ng heinous crime, di ba? Yung mga matitinding krimen, sa asawa, yung, madinig nyo na ba yung nagdilim ang paningin? Di ba? Ang tao pa nagdidilim ang paningin, anong nagagawa niya? Sa sobrang galit, nakakapatay ng tao. O nakakasakit ng tao. Kaya mga kapatid, be slow to anger. No, ang pagiging slow to anger ay nangangahulugan ng control sa sariling emosyon. No, kaya mong kontrolin ang emosyon mo. Yun po ang maganda. At mahirap po yun. Pero pag nagawa mo, wow, ang galing. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. No, hindi tayo basta-basta nagre-react sa init ng damdamin. Hindi tayo nagpapadala sa bugso ng damdamin. No, ang paggamit ng wisdom sa bawat response sa isang tense situation ay nagbibigay gloria sa ating Panginoon. No, yung pairalim yung utak mo kaysa emosyon mo, doon nag-glorify ang Diyos. No, kaysa sa nauwi sa krimen yung ginawa mo. No, ang pagpili sa kapayapaan kaysa escalation ng sitwasyon ay kalugod-lugod sa Panginoon. No, kaysa tumaas ang tension, isa ka sa nagbababa ng tension, mas maganda po yun. Because you controlled your anger. Sabi nga kapatid, pag mainit ang usapan, mag-time out muna, magpahinga. Huminga at mag-reflect bago ipagpatuloy ang conversation. Or manalangin muna bago magpatuloy. Ask for guidance. And most of all, a peaceful heart. Kasi pag walang kapayapaan talaga, definitely, ang galit mo sasabog. At pag sumabog, nakakatakot. Gagawa ka ng hindi gusto ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi nga po, maganda, i-focus ang discussion sa solution. At hindi sa pag-atake sa tao upang bawat miyembro ng pamilya ay makaramdam ng respeto at unawa habang nire-resolba ang problema. Tama po ba? Amen? Ang pamilya magiging maayos kung ganun ang thinking. I have a suggestion. Sabi nga, before you speak, pause. Before you react, process. Before you get angry, manalangin po muna tayo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, sa ganyang paraan, magbubunga ito sa tahanan ng ng security, malawak na pag-unawa, nagiging constructive at peaceful ang communication sa loob ng pamilya. No, magiging maganda. Hindi yung puro sigawan, puro, di ba? Walang tarayan, umagang-umaga, puto kutsinta ang nadidinig mo, di ba? Imbis na almusal, talagang puto kutsinta. Grabe. Bangayan agad.
Pero higit sa lahat, ang maganda, natututo ang bawat miyembro ng pamilya na maging responsable sa kanilang emosyon. Yun ang napaka-importante, maging responsable ka sa emosyon mo. No, alam mo, na pag ito'y binitawan ko, wow, magkaagulo. Pero kung ito'y kokontrolin ko, wow, ang ganda ng resulta. Amen? Sabi nga, panatiliing healthy ang relationship ng isang isa at palalimin lalo na ang pagmamahalan. Kaya nga family love eh. Yan ang tema ng ano natin. Palalimin ang pagmamahalan ng pamilya, hindi yung lalong nag-aaway-away. No, lalo na sa agawan. Ako, agawan ng mana, diyan na lumalabas ang ano, ang ugali talaga pag pinag-usapan na mana. Nagkakaanuhan na. Nakaagulat. Amen po ba? Let me end this point with this verse. Sabi sa Proverbs chapter 15 verse 1, a gentle answer turns anger away, but mean words stir up anger. Ang mahinahon at magandang salita ang nagpapababa ng galit. Kaya huwag gumamit ng masakit at pangit na salita. Amen po ba? Ang ganda, no? Dapat ganun pala. Oh. Huwag tayong gagamit ng mga masasakit or pangit na salita. Kasi talagang lalong gagalit ang tao. Sabi rin sa Ecclesiastes chapter 7 verse 9, don't become angry quickly. Anger lives in the heart of foolish people. No, wag daw tayo maging mabilis magalit. Wag daw beast mode parate. Hangal na tao daw yan. Gusto ba natin tawagin tayong hangal? Diba? Taas ang kamay ng gusto niyan. Wala, di ba? So pakinggan natin ang sinasabi ni James. Be slow to anger. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. To conclude this, binigyan tayo ni James ng simple yet powerful na formula para sa pamilya to become loving. Una, first, be quick to listen. Inuunang umintindi bago sumagot. Pangalawa, slow to speak. Pinipili ang salita ng may wisdom bago sabihin. Third and last, be slow to anger. Kinokontrol ang emosyon ng may grasya. Sa tingin nyo, paano naiisip ni James yung tatlong formula na yun? Maaari sasabihin nyo, ginaid siya ng Holy Spirit. Definitely ginaid siya. Pero saan talaga niya ito nakita? Remember, kapatid ni James, si Kristo. At lumaki sila sa isang bahay. Kaya nakita niya ito at na-experience niya ito kay Christ nung sila'y lumalaki. It was based on experience. He saw it with his own eyes sa kanyang half-brother na si Kristo. He saw how Christ lived and react with them in the family as they were growing up. At lalo na nung ministry days. Diba si James hindi siya naniniwala kay Kristo. Sino maniniwala ay kapatid niya? Ikaw ang Diyos? Ikaw ang Misaya? So maari isa pa siya sa nakikipagdebate, nakikipag-argue kay Kristo. At lalo na nakita niya sa ministry kung paano, nung nagmi-ministry na si Christ, nakita niya kung paano ito makapag-react. No? Tayo rin, nakikita natin, nagbabasa natin sa Bible, si Kristo, He is quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Especially those who criticizes Him and wants Him dead. Never niyang inargue sila. James is teaching us Christ-likeness. And the moment we learn to apply it in our family, this will bring beautiful communication, absence of conflict, and a deep love for each other. At higit sa lahat, yung tahanan, the house, yung bahay, can now be called a home because it is a place where a family can find love, peace, safety, and spiritual growth. Amen po ba? Taas ang kamay ng gusto nitong. Alright.
Before I end, panoorin po muna natin itong video bago po tayo mag-end in prayer. Sige, paki-play yung video. Diba? Ang ganda, di ba? Na nakikita mo ang mga pamilya. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Nag-gets niyo yung idea, no? Importante yung pakikinig, no? Makinig muna bago magsalita. Kaya nangyari, nagkaintindihan sila, nag-sorry, di ba? Nakakaiyak nga yung eksena, eh. Naiiyak ba kayo? Nakita ko, ako rin naiiyak, kinigilang ko lang, naiiyak naman ako. Pero di ba, nung nakita ko to, sabi ko, ang ganda, magandang analogy talaga. Nung nakita ko yung pelikula, nasa CR ako noon, nanonood, okay to sa CR ko pa nakita, no? Kaya nakakatuwa talaga eh. Importante talaga ang quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Para isang pamilya, nakikita mo, nagsusorry, nagkakaintindihan, nagmamahalan. Patuloy po tayo mananalang. Pakinggan po muna natin ang music. Let's close our eyes and listen to the music. That's brought us through. Or as high as the heavens above, the greatest measure of our Father's love. Greatest measure of our Father's love. Yes, thank you, Father. Tunay po ang pagmamahal mo ay napakalalim, Panginoon. Tagos sa pamilya, Lord God. Father, thank you sa wisdom. Sa inyong salita, Lord God, na nag-aayos ng pamilya, Lord God. Teach us, Lord God, to be able to quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Dahil alam po namin hindi ito magdudulot ng maganda pag ito hindi aming nasunod. Give us the power, Holy Spirit, the strength to be able to apply these words in us. Madali sabihin, pero mahirap gawin. Thank you, Jesus, for showing us the example. Ng tamang puso para sa pamilya. Hindi po namin ito magagawa kung kami lang po. Lord Jesus, help us. Strengthen us. Live in us.
Naway makopya po namin ang puso nyo upang makita ng aming pamilya na kayo ang namumuhay sa amin. Upang makita ng tao ang pamilya namin ay puno ng pagmamahal na galing sa inyo. Natutunan namin sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat, salamat sa pag-ibig nyo. Dahil kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, without you, we are nothing. We are nothing, Lord God. But you in our hearts, especially your words, everything is possible, Lord God. We could build a home, isang bahay na matatawag na home, na puno ng pagmamahal, security, at big spiritual growth. Salamat po, Panginoon, for continuing to guide us, continuing to give us wisdom. Dahil po ang mundong ito, Lord God, ay napakahirap mabuhay, Panginoon. Puno ng galit, puno ng gulo, puno ng hatred. Teach us to have a loving heart. A heart like you, Lord Jesus. Maraming pong salamat. Let's sing another song. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desires. How could I forget His love? How could I forget His mercies? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desires. Great is the measure of our Father's love. Salamat po, Panginoon. Truly, you are a wonderful and faithful God. Salamat po sa inyong salita na nagbabago at nag-aayos ng buhay. Truly, you are a wonderful and faithful God. We love you. We give you glory. This was in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Today is Communion Sunday. Shall we all stand? Remain stand. Shall we hold our communion elements? For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also, He took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Shall we pray? Dear Father in heaven, we thank you, Lord God, for the love of Jesus.
for the broken body shed on Calvary, O God. We prayed now that we would conduct this communion not ritualistically but deeply in our hearts, Father. That we deeply recall the broken body of Jesus. Shall we break it? And shed the blood of Jesus for the remission of our sins, O God. Father, we thank you, O God, for Jesus, for you so loved the world that you gave your only begotten Son to die for us. And He rose again on the third day for our eternal life. Shall we partake, dear brothers and sisters? Father, we bless you, we thank you, we glorify you in the name of Jesus our Lord. Amen. Tinapay ng buhay, kunin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, mag-iisa. Iyan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Iyan ang Katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. What a great day to commemorate the death of our Lord. So, again, upo muna po kayo. Let's relax. Ang message po, napakaganda po ng message kanina. Tama po ba? It was very quick. Ang bilis po. Tapos na tayo. But it was very satisfying. Lahat po ba tayo na-satisfy? Wow. So, kung ako po may take home, although hindi ko naman po talaga alam yung word dahil sabi ng asawa ko, makinig ka na lang. Wala ako i-share sa'yo. So, ginawa niya yung word without knowledge of, wala akong opinion from the word na sinabi niya, wala ho akong ano doon. So, my take home for that, quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Ang sarap po nung sinabi kanina na a house can only be considered a home if our family finds what? Love, peace, ano pa po yung isa? Safety and spiritual growth. So, ang pamilya po namin, by the way, asawa ko po yung nag-preach kanina. So, kami po ang family po namin won't even be considered, wala po kami sa perfection, not even a pinch of that if we never let God be the center or be the core of our family. So, lahat po kaming membro ng pamilya, may 3 po kaming anak. We are all we are all considered a work in progress. Marami pa pong kailangan ayusin sa amin. Opo, marami pa pong kailangan ayusin sa aming mga characters. But with that, patuloy po kaming alam ko po in my heart na patuloy po kami hinuhubog individually ng ating Panginoon. And I'm sure nararanasan nyo rin po yan sa bawat family. So, if we came from kung ikaw man ay galing sa dysfunctional family,
ikaw ba'y abandonado o ikaw ay a broken family, don't wag niyong i-resist or paliitin ang mundo niyo. You are also capable to experience the love, that love, no? That peace and safety and spiritual growth. No, lahat po tayo are capable. Wag ho natin tingnan yung past na hindi man maganda. So if we came from all of us are qualified again regardless of where we came from. So let's learn as a family, as a Life Giver family, patuloy po tayo, sama-sama ho tayong matuto dito. Okay lang po ba yun? So hindi po nagiging genuine ang rendition ng love sa loob ng bahay if we don't try to get deeper at we don't try to really understand ang salita ng Diyos. There's the power in the Word, the power that changes our lives. Wag po na mapapagod po kasi tayo if we keep on trying to be perfect, no? Wala po ganoon eh. Ano pong hindi nakakapagod? Yung huminto, kailangan ng kaayusan ng family mo, pause po for a while, mag-usap po kayo. Tingnan ng sitwasyon, malala na ba? O mas maganda kung hindi pa ganun kalala, pag-usapan po natin. Alam ko napakamaraming magulang po dito sa 9 a.m. Makinig at makinig. Ang sarap po na umiyak sa Panginoon, sama-sama tayong family. Ang nanay, ang tatay, ang mga anak, lumuluhod sa Panginoon, umiiyak sa Panginoon. How I dream of that. Yung share the blessing, pag sinasabi natin share the blessing, it's not just the material blessings. Pag sinabi po sa atin, let's share the blessings, automatic na sa utak natin, ano po? Material, pera, no? O anumang gifts. But what is the blessing actually God is telling us? The blessings of what? Of knowing God. Bless ka eh, kasi kilala mo si Lord. Share it naman, no? Share that quick things, no? Ano yung sabi kanina again? Quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. So ang saya po, ang sarap na may babaunin po tayo ngayon. Napaiyak tayo ng word, pero hindi lang po dapat tayo mapaiyak. Kailangan po by the heart and with our acts, babaunin po natin to. So, isa pa magpapasaya sa atin ngayong umaga, meron po tayong bagong magiging kapamilya. We have new friends in the house. Pwede po ba natin sila maangyayahang tumayo? Nasaan po sila? Ayan. Hello, mga sisters ko. Please, tayo lang po sila. Sino po yung nag-invite sa inyo? Please, tayo lang po. Sino po nag-invite sa kanila? Yan, Sister Maricel. So with that, can we just extend our head at pag-pray po natin sila? Patayuin po natin si Sister. Isa lang siya. Okay. Lord, salamat po sa buhay ng aming kapatid ngayon. Panginoon, nakikita mo ang puso niya nag-uumapaw sa kasiyahan, sa pagmamahal, dahil napakinggan niya po ang napakagandang salita na nanggaling sa iyo. Ano man po ang mensaheng ito, Panginoon, tumagos po sa kanyang puso, kaluluwa, at maging pang-araw-araw niya po itong reminder that she has a God who never sleeps, who never stops from loving her. Salamat po sa buhay po ngayon ng aming bagong kaibigan. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, sasamahan ka ng aming mga friends natin from Connect Team. Sasamahan ka po nila and I'll talk to you po mamaya. Okay? So, let's go back for the benediction. Sige, tayo po tayo para sa benediction po natin. By the way, welcome po natin. Meron tayong from Qatar, Life Giver Qatar. Mag-asawa sila. Welcome natin. Na-bless po ba tayo sa word? Yes. Sige, let's raise our hand. May the Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling and make you stand unblemished. May His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper, may have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, when fellowship ends, abundant life begins. Guys, see you po 10 a.m. next Sunday po ha. 10 a.m. na po tayo, hindi 9 a.m. Go and see na po. God bless everyone. I've got Jesus, Jesus calls me for His soul and lifts me, and He lifts me above the world I know. God is in the house, there is no time. God is in the house, keep me right. As for you, as for me, we're gonna serve the Lord. I've got Jesus, I've got Jesus. He calls me for His soul and He lifts me
for you, As for me, as for me, we're gonna serve the Lord. As for you, as for me, As for me, we're gonna serve the Lord. as for you, As for you, as for you, as for me, as for me, we're gonna serve the Lord.